Hello future LPTs! Welcome back po sa ating Filipino Majorship Let Review Drills. Muli po ako po si Teacher Dang at ngayon po ay mayroon pa akong ibibigay na 150 items at ito na po ang hinihintay niyong final coaching mula sa akin. Okay, so teachers, pakihanda po ang inyong mga sarili dahil mahaba-haba po ang video na ito. So muli po, welcome back po to Teacher Dang Let Review. Alright, so bago po tayo magsimula teachers, ang mga larawang nakikita nyo sa screen ngayon ay ako po yan sa ginanap na oath-taking ng mga newly licensed professional teachers sa Cebu last March 3, 2024. So teachers, this is not to brag po but to inspire you na huwag pong sukuan ang ating mga pangarap dahil ang mga paghihirap na pinagdaanan nyo ngayon, ayan din po ang mga paghihirap na pinagdaanan ko noon bago ko po nasuot ang damit na nakikita nyo sa larawan. Alam nyo ba na sa araw ng oath-taking namin, nag-flashback lahat ng mga breakdowns at anxiety na naranasan ko nung nag-review pa ako. At nasabi ko talaga sa sarili ko na it was all worth it. And I know na balang araw, masasabi nyo rin po yan sa sarili nyo. And I'm so excited na makita po ang mga oath-taking pictures nyo soon. So teachers, I hope po na nabigyan ko kayo ng konting inspirasyon na gawin at ibigay nyo na po ang lahat-lahat para sa inyong board exam. Kasi 9 days na lang po talaga ang natitira at magti-take na po kayo ng inyong board exam. So teachers, I wish you all the best po. Hiraya Manawari at God bless po sa inyong lahat. Alright, so disclaimer lang po. All the information included in this presentation belongs to the rightful owners. No copyright infringement is intended and this is for educational purposes only. Okay, so teachers, pakihanda na po ang inyong mga ballpen at papel. Pwede rin po kayong gumamit ng lapis at scantron dyan upang makapag-practice po kayo sa pag-shade. At pakihanda na rin po ang inyong sarili dahil magsisimula na tayo. Number 1. Nagpapatutuo sa pag-aaral sa pagkakaugnay ng anyo or form at gamit or function ng wika. A. Mathematical, B. Anthropological, C. Transformational, or letter D. Historical. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B, anthropological. Again, letter B, anthropological. Number 2. Ano ang tawag sa pag-aaral sa kung paano nabubuo ang tunog? A. Phonema, B. Ponemika, C. Morphema, or letter D. Phonetica. Time is up. The correct answer is letter D, Phonetica. Again, letter D, Phonetica. Number 3. Ayon kay Lope K. Santos, saan nagmula ang salitang balarila? A. Balangkas at Rilaw, B. Bala at Dila, C. Balana at Dila, or letter D. Babala at Dila. Time's up. The correct answer is letter D, Babala at Dila. Again, letter D, Babala at Dila. Number 4. Sa panahong ito, nakatuon ang pag-aaral ng wika upang maihasik ang ideolohiyang demokratiko. A. Republika, B. Kastila, C. Hapon, or letter D. Amerikano.
Time's up. Ang tamang sagot ay letter D, Amerikano. Again, letter D, Amerikano. Number 5. Ito ang salik na kailangan sa pagsasalita na lumilikha ng presyur na ng papalabas na hiningang galing sa baga. A. Modipika. B. Resonador. C. Enerhiya. Or letter D. Articulador. Time's up. The correct answer is letter C, enerhiya. Again, letter C, enerhiya. Number 6. Aling salik na kailangan sa pagsasalita na tinatawag ding babagtingang pantinig? A. Modipika. B. Resonador. C. Enerhiya. Or letter D. Articulador. Time's up. Ang tamang sagot ay letter D, articulador. Again, letter D, articulador. Number 7. Ito ay ang tunog na ipinalalagay ng dalubwikang nagsusuri na siyang orihinal na tunog ng pinakainang wika. A. Bruto. B. Ponemika. C. Ponetiko. Or letter D. Ponema. Time's up. The correct answer is letter A, bruto. Again, letter A, bruto. Number 8. Ano ang tawag sa ikalawang pantig mula sa huling pantig ng salita? A. Ponetiko. B. Penultima. C. Morpema. Or letter D. Allomorph. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, penultima. Again, letter B, penultima. Number 9. Anong anyo ng morpema ang makikita sa salitang abogado at abogada? A. Ponema. B. Lexical. C. Panlapi. Or letter D. Salitang ugat. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A, ponema. Again, letter A, ponema. Number 10. Ang pang, pan, pam ay tinatawag na A. Penultima. B. Metathesis. C. Allomorph. Or letter D. Asimilasyon. Time's up. The correct answer is letter C, allomorph. Again, letter C, allomorph. Number 11. Ano ang tawag ng mga taga-Ifugao sa mga namamagitan sa pakikipag-usap ng mga espiritu at mga tao? A. Anito. B. Babaylan. C. Mumbaki. Or letter D. Durarakit. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C, Mumbaki. Again, letter C, Mumbaki. Number 12. Ano ang pamagat ng pinakaunang balagtasan? A. Ing Managpe. B. Dalagang Bukid. C. Ilaw ng Bayani. Or letter D. Bulaklak na Kalinis-linisan. Time's up.
Ang tamang sagot ay letter D, bulaklak na kalinis-linisan. Again, letter D, bulaklak na kalinis-linisan. Number 13. Siya ang kauna-unahang nagsalin sa Tagalog ng Noli Me Tangere ni Rizal. A. Emilio Jacinto. B. Pascual Poblete. C. Julian Felipe or letter D. Jose Maria Panganiban. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, Pascual Poblete. Again, letter B, Pascual Poblete. Number 14. Ano ang bagay na napakahalaga kay Bidasari? A. Gintong ibon. B. Gintong isda. C. Gintong manok. Or letter D. Gintong daga. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, gintong isda. Again, letter B, gintong isda. Number 15. Ano ang tawag sa mga pang-uring idinurugtong sa pangalan ng mga tauhan sa epiko? A. Suffixes. B. Apelyido. C. Epithet or letter D. Allomorph. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C, epithet. Again, letter C, epithet. Number 16. Ang tawag sa agarang matalas na pagkilala sa imahe ng simbolo ay A. Asimilasyon. B. Comprehension. C. Reaction or letter D. Perception. Time's up. Ang tamang sagot ay letter D, perception. Again, letter D, perception. Number 17. Ang anyo ng pagsulat na nagpapahayag ng emosyon ay A. Ekspresyon. B. Narasyon. C. Description or letter D. Presentasyon. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A, ekspresyon. Again, letter A, ekspresyon. 18. Ang sambitlang may panapos himig sa dulo ay mga A. Parirala, B. Pangungusap, C. Daglat, or letter D. Lahat ng sagot. Time's up. The correct answer is letter B, pangungusap. Again, letter B, pangungusap. 19. Ikinalulungkot niya ang hindi mo pagtitext. Ang focus ay A. Tagaganap, B. Tagatanggap, C. Sanhi, or letter D. Layon. Time's up. The correct answer is letter C, sanhi. Again, letter C, sanhi. Number 20. Ang RFID PNU ay A. Acronym, B. Daglat, C. Salita, or letter D. Wala sa nabanggit. Time's up. The correct answer is letter A, acronym. Again, letter A, acronym. 21. Ang maling baybay ay A. Vakul, B. Kanyaw, C. Haji, or letter D. Masjid.
Time's up. The correct answer is letter B, kanyaw. Kasi dapat yung spelling ito, yung letter C, A, N, E, A, at O. Okay, again, the correct answer is letter B, kanyaw. Yan po ang may maling baybay sa choices. Again, letter B, kanyaw. 22. Ang mga sinaunang Pilipino ay sumusulat ng pabertikal. Sino ang nagsabi nito? A. Teodoro Agoncillo, B. Henry Otley Beyer, C. Padre Chirino, or letter D. Fernando Monleon. Time's up. The correct answer is letter C, Padre Chirino. Again, letter C, Padre Chirino. 23. Ang pabigkas o pasalitang pagbaybay sa Filipino ay A. Padaglat, B. Papantig, C. Patitik, or letter D. Paingles. Time's up. The correct answer is letter D, Paingles. Again, letter D, Paingles. 24. Ang Proklamasyon 1041 ay A. Linggo ng Wika, B. Buwan ng Wika, C. Buwan ng Kasaysayan, or letter D. Linggo ng Kasaysayan. Time's up. The correct answer is letter B, Buwan ng Wika. Again, letter B, Buwan ng Wika. 25. Ang mga titik na pakastila ay tinatawag na A. Abakada, B. Abecedario, C. Alibata, or letter D. Makabagong alpabeto. Time's up. The correct answer is letter B, Abecedario. Again, letter B, Abecedario. 26. Saan nagmula ang wikang Tagalog? A. Hilagang Luzon, B. Kanlurang Luzon, C. Timog Luzon, or letter D. Silangang Luzon. Time's up. The correct answer is letter C, Timog Luzon. Again, letter C, Timog Luzon. 27. Anong uri ng tanong ang ano ang buod ng balbal? A. Kaalaman, B. Komprehensyon, C. Evaluasyon, or letter D. Aplikasyon. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, komprehensyon. Again, letter B, komprehensyon. 28. Ang erehe ay nangangahulugang A. Hindi nagsisimba, B. Walang Panginoon, C. Hindi makadiyos, or letter D. Walang simbahan. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A, hindi nagsisimba. Again, letter A, hindi nagsisimba. 29. Alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang? A. Masikip, B. Makipot, C. Matirik, or letter D. Makitid. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C, matirik. Again, letter C, matirik. Number 30. Ano ang ibig sabihin ng idiomatikong dress to kill? A. Bihis na bihis, B. Nakapamburol, C. Bago ang damit, or letter D. Maganda ang damit.
Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, nakapamburol. Again, dress to kill, that is nakapamburol. 31. Kung ikaw ay bibigyan ng pakpak, saang lugar ka pupunta? Anong anyo ng wika ito? A. Imahinatibo, B. Personal, C. Instrumental, or letter D. Regulatory. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A, imahinatibo. Again, letter A, imahinatibo. 32. Anong uri ng komunikasyong di-verbal ang nasa pahayag na ito? Haplos ni inay. A. Kinesics, B. Oculesics, C. Haptics, or letter D. Olfactorics. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C, haptics. Again, letter C, haptics. 33. Ano ang itinuturing na kaluluwa ng isang akda? A. Pamagat, B. Katawan, C. Wakas, or letter D. Panimula. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, katawan. Again, letter B, katawan. 34. Vilmanians. Ito ay isang A. Euphemismo, B. Eponym, C. Word metamorphism, D. Jargon. Time's up. The correct answer is letter B, eponym. Again, letter B, eponym. 35. Sa pagtuturo ng pagbasa sa prep school, ano dapat ang unahin? A. Pagsasaulo, B. Pagbabanghay, C. Talasalitaan, or letter D. Gramatika. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C, talasalitaan. Again, letter C, talasalitaan. 36. She's so galing-galing talaga. Ito ay tinatawag na A. Jargon, B. Eponym, C. Euphemismo, D. Mixed language. Time's up. Ang tamang sagot ay letter D, mixed language. Again, letter D, mixed language. 37. Ano ang tawag sa kasiningan ng pagpapahayag? A. Linguistika, B. Gramatika, C. Retorika, or letter D. Sintaktika. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C, retorika. Again, letter C, retorika. 38. Best in makeup at mapagpanggap sa Noli Me Tangere. A. Pia Alba, B. Doña Victorina, C. Doña Consolacion, or letter D. Maria Clara. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, Doña Victorina. Again, letter B, Doña Victorina. 39. Aklat ni J.K. Rowling na sumikat. A. Robinson's Crusoe, B. Harry Potter, C. Gulliver's Travels, or letter D. Jane Eyre. Time's up. The correct answer is letter B, Harry Potter. Again, letter B, Harry Potter. 40. Ano ang wastong sali ng dignified?
A. Marangal, B. Mabuti, C. Mabait, or letter D. Masama. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A. Marangal. Again, letter A. Marangal. 41. Kung ang buhay na wika ay nagbabago at patuloy na ginagamit, alin sa mga sumusunod ang hindi buhay na wika? A. Filipino, B. Ingles, C. Latin, D. Inchik. Time's up. The correct answer is letter C. Latin. Again, letter C. Latin. 42. Ang buhay sa college ay isang matinding challenge. Ito ay isang patlang na pangungusap. A. Pampanitikan, B. Pambansa, C. Jargon, or letter D. Kolokyal. Time's up. Ang tamang sagot ay letter D. Kolokyal. Again, letter D. Kolokyal. 43. Alin sa mga sumusunod na salita ang hindi kabilang? A. Sasakyan, B. Trapiko, C. Paaralan, or letter D. Simbahan. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B. Trapiko. Again, letter B. Trapiko. Bakit? Kasi kung napapansin nyo, ang trapiko lang ang walang an sa huli. Sasakyan may an, paaralan may an, simbahan may an. Kaya sagot natin letter B, trapiko. 44. Naku, Sally, hulog ka ng langit. Anong tungkulin ng wika ang makikita sa pahayag? A. Interactional, B. Imahinatibo, C. Heuristic, or letter D. Instrumental. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A. Interactional. Again, letter A. Interactional. 45. Saan ka ba nagtatrabaho? A. Interactional, B. Imahinatibo, C. Heuristic, D. Informative. Time's up. Ang tamang sagot ay letter C. Heuristic. Again, letter C. Heuristic. 46. Ito ay pagsulat ng sanaysay na nakatuon sa isip ng manunulat. A. Subjektibo, B. Bio note, C. Abstract, D. Objektibo. Time's up. The correct answer is letter A. Subjektibo. Again, letter A. Subjektibo. 47. Kung ikaw ay bibigyan ng superpowers, ano kaya ito at bakit? Anong tungkulin ng wika ito? A. Imahinatibo, B. Personal, C. Instrumental, or letter D. Regulatory. Time's up. The correct answer is letter A. Imahinatibo. Again, letter A. Imahinatibo. 48. English, thorny paths. Filipino, matinik na landas. A. Idiomatic, B. Literal, C. Saling angkat, or letter D. Saling likha. Time's up. The correct answer is letter B, literal. Again, letter B, literal. 49.
Anong alamat ang tungkol sa pinagmulan ng bundok na Mount Makiling? A. Alamat ng Makiling. B. Alamat ni Makiling. C. Alamat ng Maria Makiling. Or letter D. Alamat ni Maria Makiling. Time's up. The correct answer is letter D, alamat ni Maria Makiling. Again, alamat ni Maria Makiling. 50. Matao, mapera, matubig. Ang panlaping ginamit ay nagsasaad ng A. Palagian, B. Marami, C. Limitado, or letter D. Paulit-ulit. Time's up. The correct answer is letter B, marami. Again, letter B, marami. 51. Ano ang sagot sa bugtong na ang sobrero ni Bernabe sa bundok itinabi? A. Ulap, B. Bundok, C. Buwan, letter D. Hangin. Time's up. The correct answer is letter C, buwan. Again, letter C, buwan. 52. Ano ang tawag sa proseso ng pagpapayaman ng isang payak na salita? A. Euphemismo, B. Eponym, C. Word metamorphism, or letter D. Jargon. Time's up. The correct answer is letter C, word metamorphism. Again, letter C, word metamorphism. 53. Tumawid ka sa tamang tawiran. Anong tungkulin ng wika ito? A. Imahinatibo, B. Personal, C. Heuristic, or letter D. Regulatory. Time's up. The correct answer is letter D, regulatory. Again, letter D, regulatory. 54. Pagkaway at paggalaw ng mata. Aling di-verbal na komunikasyon ito? A. Haptics, B. Proxemics, C. Objectics, or letter D. Kinesics. Time's up. The correct answer is letter D, kinesics. Again, letter D, kinesics. 55. Analohiya. Bumangon, patlang. Pagbangon, patlang. A. Gitlapi, hulapi. B. Unlapi, gitlapi. C. Hulapi, gitlapi. Or letter D, gitlapi, unlapi. Time's up. The correct answer is letter D, gitlapi, unlapi. Again, letter D, gitlapi, unlapi. 56. Ibigay ang angkop na salita. Behavioral objectives, pangkaasalan. Behavior, kaasalan. Ano naman ang general objectives? A. Tiyak, B. Pangkaraniwan, C. Panlahat, or letter D. Pangkasanayan. Time's up. The correct answer is letter C, panlahat. Again, letter C, panlahat. 57. Anong panlapi ang tumutukoy sa palagiang kilos o gawa? A. Ma, B. Pala, C. Magka, or letter D.
Time's up. The correct answer is letter B, pala. Again, letter B, pala. 58. Anong taon sinimulan ang paggamit ng wikang Filipino? A. 1978, B. 1987, C. 1979, D. 1997. Time's up. Ang tamang sagot ay letter B, 1987. Again, letter B, 1987. 59. Ilang panlapi mayroon sa laguhan? A. 2, B. 3, C. 4, or letter D. 5. Time's up. The correct answer is letter B, 3. Again, letter B, 3. Diba, laguhan, mayroon sa unahan, mayroon sa gitna, at mayroon sa hulihan. Kaya, ilang panlapi? Answer, 3. 60. Ilang pantig mayroon sa salitang transaksyon? A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Time's up. The correct answer is letter B, 3. Again, letter B, 3. Transaksyon. That is 3. So, sagot natin, transaksyon, letter B, 3. Mayroong 3 pantig. 61. Anong uri ng talumpati ang tumatalakay sa kakaibang katangian o talino ng isang tao? A. Nagpaparangal, B. Nanghihikayat, C. Nanghuhusga, or letter D. Nangangatwiran. Time's up. The correct answer is letter A. Nagpaparangal. Again, letter A. Nagpaparangal. 62. Ako ay nagtatrabaho bilang HR sa Departamento ng Filipino. Anong tungkulin ng wika ito? A. Interactional, B. Imahinatibo, C. Heuristic, or letter D. Informative. Time's up. The correct answer is letter D. Informative. Again, letter D. Informative. 63. Sino ang may akda ng Bata-Bata Paano Ka Ginawa? A. Amado V. Hernandez, B. Aurelio Tolentino, C. Luwalhati Bautista, or letter D. Severino Reyes. Time's up. The correct answer is letter C. Luwalhati Bautista. Again, letter C. Luwalhati Bautista. 64. Anong paraan ng paglalapi ang ginamit sa salitang kabataan? A. Onlapi, B. Hulapi, C. Kabilaan, or letter D. Laguhan. Time's up. The correct answer is letter C. Kabilaan. Again, letter C. Kabilaan. 65. Anong paglalapi ang nasa salitang pagsumikapan? A. Onlapi, B. Hulapi, C. Kabilaan, or letter D. Laguhan. Time's up. The correct answer is letter D. Laguhan. Again, letter D. Laguhan. 66. Resilience. Ito ay isang A. Euphemismo, B. Eponym, C. Word metamorphism, or letter D. Jargon.
Time's up. The correct answer is letter B, eponym. Again, letter B, eponym. Rizalians mula sa Rizal, yung Vilmanians kanina mula sa Vilma, yan po ay mga halimbawa ng eponym. 67. Ito ay isang tulang pabiro. A. Pang-aakit, B. Panghihikayat, C. Panunudyo, or letter D. Panggulo. Time's up. The correct answer is letter C, panunudyo. Again, letter C, panunudyo. 68. Uri ng sulatin na kinabibilangan ng anunsyo, commercial, at proposal. A. Transactional, B. Personal, C. Argumentative, or letter D. Academic. Time's up. The correct answer is letter A, transactional. Again, letter A, transactional. 69. Ano ang tamang salin ng creature? A. Manlilikha, B. Likha, C. Nilikha, or letter D. Panlikha. Time's up. The correct answer is letter C, nilikha. Again, letter C, nilikha. 70. Ang ibong Adarna ay isang kurido na may patlang pantig. A. 8, B. 12, C. 14, or letter D. 9. Time's up. The correct answer is letter A, 8. Again, ibong Adarna, basta kurido, o, 8. Again, kurido, o, 8. 71. Ano ang sukat ng awit na Florante at Laura? A. 8, B. 12, C. 14, or letter D. 9. Time's up. The correct answer is letter B, 12. Again, Florante at Laura, ano ang sukat? 12. Again, letter B, 12. 72. Nais mong depensahan ang iyong punto. A. Pagsasalaysay, B. Pagkukwento, C. Pangangatwiran, or letter D. Paglalahad. Time's up. The correct answer is letter C, pangangatwiran. Again, letter C, pangangatwiran. 73. Anong uri ng awiting bayan ang tumutukoy sa pamamangka? A. Suliranin, B. Kundiman, C. Uyayi, or letter D. Sambutani. Time's up. The correct answer is letter A, Suliranin. Again, letter A, Suliranin. 74. Ano ang salitang ugat ng pinagbantaan? A. Pinagbanta, B. Banta, C. Bantaan, or letter D. Nagbanta. Time's up. The correct answer is letter B, banta. Again, letter B, banta. 75. Kung ang pang-uri ay katangian, ano naman ang pandiwa? A. Batas, B. Bantas, C. Kilos, or letter D. Pangalan. Time's up. The correct answer is letter C, kilos.
Again, letter C, kilos. 76. Alin ang tumutukoy sa high level o mataas na antas ng pag-iisip tungkol sa pag-aaral sa talambuhay ni Rizal? A. Saan nag-aaral si Rizal? B. Kailan siya nagsimulang mag-aral? C. Sino ang kanyang naging unang guro? Or letter D. Maituturing bang tunay na bayani si Rizal? Time's up. The correct answer is letter D. Maituturing bang tunay na bayani si Rizal? Kasi yung letter A, letter B, letter C, knowledge level lang po ang mga tanong na yan. Kaya sagot natin is letter D. Maituturing bang tunay na bayani si Rizal? 77. Sa TV show na Matang Lawin na ang host ay si Kuya Kim, ano ang kahulugan ng lawin? A. Dove, B. Hawk, C. Eagle, or letter D. Owl? Time's up. The correct answer is letter B. Hawk. Again, letter B. Hawk. 78. Sa countdown, ano ang sunod sa bilang na 10? A. 11, B. 9, C. 8, or letter D. 12? Time's up. The correct answer is letter B. 9. Again, letter B. 9. 79. Ito ay isang uri ng graphic organizer na tumutukoy sa proseso o tiyak na hakbang sa isang pag-aaral. A. Map, B. Grapo, C. Talahanayan, or letter D. Flowchart? Time's up. The correct answer is letter D, flowchart. Again, letter D, flowchart. 80. Ano ang layunin ng manunulat sa paggawa ng akdang pambata? A. Magbilang, B. Magsaya, C. Manghikayat, or letter D. Mamuna? Time's up. The correct answer is letter B, magsaya. Again, letter B, magsaya. Teachers, kapag may mang-akit sa choices, isagot ang mang-akit. Kung walang mang-akit, isagot ang lumibang. Again, kung may mang-akit ang isagot. Kung wala, lumibang. Pero dito, wala ang mang-akit at lumibang sa choices. Ang pinakamalapit ay ang letter B, magsaya. Again, letter B, magsaya. 81. Gumagamit ito ng paglalarawang gamit ang mga linya sa pangyayari sa balita ng isang pahayagan. A. Caricature, B. Mapa, C. Talahanayan, or letter D. Wala sa nabanggit? Time's up. The correct answer is letter A, caricature. Again, letter A, caricature. 82. Alin ang naiiba sa mga sumusunod na salita? A. Silya, B. Kesame, C. Dingding, or letter D. Hagdan? Time's up. The correct answer is letter A, Silya. Again, letter A, Silya. Kasi ang letter B, letter C, at letter D, yan po ay mga bahagi ng bahay. At ang naiba lamang po ay ang silya. Hindi po siya bahagi. Yan po ay isang furniture. So, ang naiba, ang silya. 83. Batay sa buhay ng mamamahayag sa salitang press con na laganap, ano ang ibig sabihin ng con? A. Control, B. Conference, C. Contact, or letter D. Contradict?
Time's up. The correct answer is letter B, conference. Again, letter B, conference. 84. Tumigil ang mundo ko nang tayo'y muling nagkita. A. Pag-uyam, B. Oxymoron, C. Exagerado, or letter D. Synecdoche. Time's up. The correct answer is letter C, exagerado. Again, letter C, exagerado. 85. Nagtrabaho ka sa ibang lugar. Hindi mo namalayan o napansin na natutunan mo na ang wika sa lugar na iyon. Anong proseso ito? A. Pag-aaral, B. Pagkatuto, C. Acquisition, or letter D. Lahat ng sagot. Time's up. The correct answer is letter C, acquisition. Again, letter C, acquisition. 86. Sa teatro, sinasabi ng aktor o aktres ang pahayag na ito. The actor has taken his final curtain call. Ano ang ipinapahiwatig ng pahayag na ito? A. Pumanaw na ang aktor. B. Pumila na ang aktor. C. Bumalik na ang aktor, or letter D, umalis na ang aktor. Time's up. The correct answer is letter A, pumanaw na ang aktor. Again, letter A, pumanaw na ang aktor. 87. Tukuyin ang ugnayan ng salita. Puppet show, wayang orang. Imbayoka, patlang. A. Bayok, B. Wayang wong, C. Wayang purwa, or letter D. Karilyo. Time's up. The correct answer is letter A, bayok. Again, letter A, bayok. 88. Tumutukoy ito sa unang dula sa Pilipinas na tila balagtasan na parang isang pagtatalo. A. Tibaw, B. Imbayoka, C. Wayang urang, or letter D. Karagatan. Time's up. The correct answer is letter D, Karagatan. Again, letter D, Karagatan. 89. Alin sa sumusunod ang batayang unit ng impormasyon? A. Statistika, B. Talahanayan, C. Datos, or letter D. Grapo. Time's up. The correct answer is letter C, datos. Again, letter C, datos. 90. Ang nagpaliwanag sa paglipat ng buwan ng wika. A. Ramon Magsaysay, B. Fidel V. Ramos, C. Manuel Quezon, or letter D. Ferdinand Marcos. Time's up. The correct answer is letter B, Fidel V. Ramos. Again, letter B, Fidel V. Ramos. 91. Ilan ang katinig sa salitang pambansa? A. 4, B. 6, C. 5, D. 3. Time's up. The correct answer is letter C, 5. Again, letter C, 5. 92. Ano ang tawag sa mga nagtataguyod at nagpapaunlad ng akdang may paniniwalang feminismo? A. Aktivista, B. Feminista, C. Artista, or letter D. Marxista.
Time's up. The correct answer is letter B, feminista. Again, letter B, feminista. 93. Alin sa sumusunod ang di kinikilalang pangalang pantangi? A. Rizal, B. Sampaguita, C. Kabataan, or letter D. Mongol 2. Time's up. The correct answer is letter C, kabataan. Again, letter C, kabataan. 94. Bulong, panggagamot. Bugtong, patlang. A. Paglalarawan, B. Pahulaan, C. Pangangatwiran, or letter D. Pangkasanayan. Time's up. The correct answer is letter B, pahulaan. Again, letter B, pahulaan. 95. Ang salitang essay sa Ingles ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay A. To write out, B. To express out, C. To try out, or letter D. To draw out. Time's up. The correct answer is letter C, to try out. Again, letter C, to try out. Ang essay ay nagmula po sa Latin na salita na exagio, na ang ibig sabihin ay to weigh out or to try out. 96. Ito ay isang uri ng nobela na nagbibigay diin sa pamumuhay, kapaligiran at pananamit. A. Panlipunan, B. Katutubong kulay, C. Romansa, or letter D. Pangyayari. Time's up. The correct answer is letter B, katutubong kulay. Again, letter B, katutubong kulay. 97. Tumutukoy sa kasangkapan ng panulaan na hinuhubog ang pagkatao ng isang individual. A. Kaasalan, B. Katungkulan, C. Kabuhayan, or letter D. Kasanayan. Time's up. The correct answer is letter A, kaasalan. Again, letter A, kaasalan. 98. Siya ay 50 taong gulang. Kulot ang buhok at kulay abo. Anong uri ng paglalarawan ito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Katangian, or letter D. Lahat ng sagot. Time's up. The correct answer is letter A, tauhan. Again, letter A, tauhan. 99. Sa anong uri ng wika ang mga sumusunod? Erpat, bading, pre, at yose. A. Jargon, B. Kolokyal, C. Balbal, or letter D. Lalawiganin. Time's up. The correct answer is letter C, balbal. Again, letter C, balbal. 100. Alin sa mga sumusunod ang mabibigyang kahulugan na naloko, nalinlang, naisahan at nasalisihan? A. 143, B. 123, C. 24/7, or letter D. 5/6. Time's up. The correct answer is letter B, 123. Again, letter B, 123. 101. Sa sumusunod, alin ang nagpapahiwatig ng patubo sa utang? A. 143,
B. 1, 2, 3, C. 24, 7, or letter D. 5, 6. Time's up. The correct answer is letter D, 5, 6. Again, letter D, 5, 6. 102. Ginagamit sa pangunahing antas ng kaalaman at kamalayan ng tao sa paggamit ng computer. A. Computer awareness. B. Computer education. C. Computer literacy. Or letter D. Lahat ng sagot. Time's up. The correct answer is letter A, computer awareness. Again, letter A, computer awareness. 103. Alin sa sumusunod ang naiiba ang pagbigkas? A. Maliwanag. B. Relihiyon. C. Sanaysay. Or letter D. Yose. Time's up. The correct answer is letter A, maliwanag. Again, letter A, maliwanag. Kasi teachers, ang maliwanag po dito ang may diing mariin. Again, ang maliwanag po ang naiba kasi ito po ang may diing mariin. At siya lang din po ang may ginagamit na panlapi. Kaya po may diing mariin siya kasi kumbaga dalawa na yung diin sa salita. Maliwanag. Pwede ring liwanag, 'di ba? So siya po ang naiiba. Kaya sagot natin dito ay letter A, maliwanag. 104. Ang panghalip ay may panauhang sinusunod. Anong panauhan ng panghalip ang tumutukoy sa tauhang kinakausap? A. Unang panauhan. B. Ikalawang panauhan. C. Ikatlong panauhan. Or letter D. Ikaapat na panauhan. Time's up. The correct answer is letter B, ikalawang panauhan. Again, letter B, ikalawang panauhan. Kapag tauhang kinakausap, yan po ay sa ikalawang panauhan. 105. Aling salita ang hindi kabilang sa pangkat? A. Marahan. B. Mabagal. C. Madamot. Or letter D. Makupad. Time's up. The correct answer is letter C, madamot. Again, letter C, madamot. 106. Punan ang patlang. Marubdob, ardent. Mabuwal, patlang. A. Hard. B. Unstable. C. Stable. Or letter D. Sturdy. Time's up. The correct answer is letter B, unstable. Again, letter B, unstable. 107. Ano ang tawag sa hiwalay na paggamit ng English at Filipino na gagamitin ng guro sa pagtuturo? A. Edukasyong monolingual. B. Edukasyong bilingual. C. Edukasyong multilingual. Or letter D. Edukasyong MTB-MLE. Time's up. The correct answer is letter B, edukasyong bilingual. Again, letter B, edukasyong bilingual. 108. Ang tulang isinulat ni Jose Corazon de Jesus na naging tanyag ng inawit noong EDSA Revolution sa panahon ng Bagong Lipunan at Martial Law. A. Isang punong kahoy.
B. Ang buhay ng tao, C. Bayan ko, or letter D. Pag-ibig. Time's up. The correct answer is letter C. Bayan ko. Again, letter C. Bayan ko. 109. Ang layunin ng pananaliksik na matatagpuan sa panimulang bahagi ng pananaliksik. A. Lagom, B. Appendix, C. Abstract, or letter D. Kaugnay na literatura. Time's up. The correct answer is letter C. Abstract. Again, letter C. Abstract. 110. Isang dulang malungkot sa umpisa subalit nagtatapos na masaya. A. Parsa, B. Komedya, C. Melodrama, or letter D. Trahedya. Time's up. The correct answer is letter C. Melodrama. Again, letter C. Melodrama. 111. Nagtanong ako, dapat akong patlang. A. Marinig, B. Masagot, C. Magkwento, or letter D. Magpaliwanag. Time's up. The correct answer is letter B. Masagot. Again, letter B. Masagot. Nagtanong ako, dapat akong masagot. 112. Gusto mong mag-abroad, kaya kailangan mong pumunta sa DFA para kumuha ng passport, etc. Anong uri ng teksto ang iyong kailangan? A. Procedural, B. Naratibo, C. Persuasive, or letter D. Wala sa nabanggit. Time's up. The correct answer is letter A. Procedural. Again, letter A. Procedural. 113. Anong paraan ng paglikha ng salita ang benta, benenta, ibibenta, batak, binatak, babatakin? A. Euphemismo, B. Eponym, C. Archaic, or letter D. Word metamorphism. Time's up. The correct answer is letter D. Word metamorphism. Again, letter D. Word metamorphism. 114. Dumila ang apoy ng matataas na bahay at gusali. Anong uri ng tayutay ito? A. Pagmamalabis, B. Pagwawangis, C. Pagsasatao, or letter D. Pagtutulad. Time's up. The correct answer is letter C. Pagsasatao. Again, letter C. Pagsasatao. 115. Ulo ng pinakamahalagang balita na nagtataglay ng pinakamalaking titik at pinakaitim na tipo. A. Banner, B. Streamer, C. Binder, or letter D. Polio. Time's up. The correct answer is letter A. Banner. Again, letter A. Banner. 116. Bata, batuta, sampiring muta. Ito ay isang halimbawa ng tugmang pambata na A. Nanunudyo, B. Nagpapatawa, C. Naglalarawan, or letter D. Namumuna. Time's up. The correct answer is letter A. Nanunudyo. Again, letter A. Nanunudyo.
117. Sino sa mga sumusunod ang lumikha ng comics na ang Panday? A. Mars Ravelo, B. Carlo J. Caparas, C. Tony Velasquez, or letter D. Thomas Pinpin? Time's up. The correct answer is letter B, Carlo J. Caparas. Again, letter B, Carlo J. Caparas. 118. Sino ang ama ng comics at sumulat ng Kengkoy? A. Mars Ravelo, B. Carlo J. Caparas, C. Tony Velasquez, or letter D. Thomas Pinpin? Time's up. The correct answer is letter C, Tony Velasquez. Again, letter C, Tony Velasquez. 118. Sino ang kinilala bilang hari ng Pilipinong comics? A. Mars Ravelo, B. Carlo J. Caparas, C. Tony Velasquez, or letter D. Thomas Pinpin? Time's up. The correct answer is letter A, Mars Ravelo. Again, letter A, Mars Ravelo. 120. Alin sa sumusunod na panahon ng pagsusulit na pangwika ang mainam na ituro ngayon? A. Pre-scientific, B. Scientific, C. Communicative, or letter D. Objective? Time's up. The correct answer is letter C, communicative. Again, letter C, communicative. 121. Alin ang hindi kabilang sa pangkat? A. Bumuhos ang ulan, B. Mataas ang lipad, C. Where na you, D. Bituing walang ningning? Time's up. The correct answer is letter C, where na you. Again, letter C, where na you. 122. Ang pamamaraan at estilo ng paglalahad ay nasa bahaging patlang. A. Aktwal na pagsulat, B. Pagsulat ng borador, C. Panimulang pagsulat, or letter D. Muling pagsulat? Time's up. The correct answer is letter A, aktwal na pagsulat. Again, letter A, aktwal na pagsulat. Teachers, kung wala ang aktwal na pagsulat, hanapin ang pagsulat ng katawan. Again, kung wala ang aktwal na pagsulat, hanapin ang pagsulat ng katawan. At kung wala ang pagsulat ng katawan at aktwal na pagsulat, isagot ang pagsulat ng borador. Again, uulitin ko po. Kapag wala ang aktwal na pagsulat, hanapin ang pagsulat ng katawan. Ngunit kung wala ang aktwal na pagsulat at pagsulat ng katawan, isagot ang pagsulat ng borador. Okay, so I hope malinaw po tayo doon. Let's proceed po. 123. Anong kasanayang pangwika ang tumutukoy sa wastong baybay? A. Morpolohiya, B. Sintaktika, C. Semantika, or letter D. Ortografiya? Time's up. The correct answer is letter D, Ortografiya. Again, letter D, Ortografiya. 124. Anong uri ng pagbasa ang ginagawa kung ang pagbasa ng El Filibusterismo ay nagbunsod ng paghatol na si Dr. Jose Rizal ay kakampi o tutol laban sa madugong revolusyon? A. Mapanuri, B. Manghikayat, C. Maglarawan, or letter D. Mag-aliw?
Time's up. The correct answer is letter A, mapanuri. Again, letter A, mapanuri. 125. Walang mahirap kung walang kurap. Ito ay isang sikat na A. Salawikain, B. Sawikain, C. Slogan, or letter D. Kawikaan. Time's up. The correct answer is letter C, slogan. Again, letter C, slogan. Teachers, kapag may tanong po sa board exam kung ano ang pinakabagong salawikain or modernong salawikain, ang sagot po ay slogan. Again, kung may tanong sa board exam na ano ang pinakabagong salawikain or modernong salawikain, ang isagot po ay slogan. Okay, so patuloy po tayo. 126. Alin sa mga itinuturing na panitikan ang pagsusuri sa pagkatao ng individual? A. Kaasalan, B. Katungkulan, C. Kabuhayan, or letter D. Kasanayan. Time's up. The correct answer is letter A, kaasalan. Again, letter A, kaasalan. 127. Ang panghalip ay may panauhang sinusunod. Anong panauhan ng panghalip ang tumutukoy sa nagsasalita? A. Unang panauhan, B. Ikalawang panauhan, C. Ikatlong panauhan, or letter D. Ikaapat na panauhan. Time's up. The correct answer is letter A, unang panauhan. Again, letter A, unang panauhan. Kapag tauhang kinakausap, ang isagot is letter B, ikalawang panauhan. Pero kapag ang nagsasalita, that is unang panauhan. Pero kapag ang pinag-uusapan, yan na po ang ikatlong panauhan. Again, uulitin ko, kapag ang nagsasalita, yan ay unang panauhan. Kapag ang kausap, yan ay ikalawang panauhan. Kapag ang pinag-uusapan, yan po ang ikatlong panauhan. Okay, so I hope malinaw po tayo doon. Patuloy po tayo. 128. Ang alibata ay sariling alpabeto ng ating mga ninuno. Ilang titik mayroon ang bumubuo sa alibata? A. 20, B. 30, C. 17, or letter D. 31. Time's up. The correct answer is letter C, 17. Again, letter C, 17. 129. Ang lahat ng ito ay mga wikang Filipino maliban sa A. Hiligaynon, B. Cebuano, C. Baybayin, or letter D. Chavacano. Time's up. The correct answer is letter C, baybayin. Again, letter C, baybayin. Ang baybayin lang po ang naiba kasi hindi po yan wika, kundi yan po ay isang paraan ng pagsulat. Kaya ang sagot natin dito, ang hindi kabilang is letter C, baybayin. 130. Nakagayak mamasyal sa amin ang pamilya ng aking kaibigan, subalit hindi inasahang darating ang COVID-19 pandemic. Ang pangatnig sa pangungusap na ito ay A. Nakagayak, B. Subalit, C. Amin, or letter D. Pandemic. Time's up. The correct answer is letter B, subalit. Again, letter B, subalit. 131. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi siya tumanggap ng sagot. Alin ang pang-ukol sa pangungusap na ito? A. Ngunit, B. Ilang, C. Nang, or letter D. Siya. Time's up.
The correct answer is letter C, nang. Again, letter C, nang. Diba teachers, ang sa pang-ukol, meron po tayong mnemonics na pahatol. Diba yan yung para sa, ayon sa, hinggil sa, alinsunod sa, tungkol sa, ukol sa, laban sa. So, idagdag po sa pahatol ang sa at nang. Again, idagdag sa pahatol ang sa at nang kasi yan din po ay mga pang-ukol. Okay, so let's proceed po. 132. Alin ang tamang pahayag? A. Biyakin mo ang niyog. B. Biyakin mo sa dalawa ang niyog. C. Ang niyog ay biyakin mo sa dalawa. Or letter D. Dalawang bahagi ang nangyari sa niyog. Time's up. The correct answer is letter A, biyakin mo ang niyog. Again, letter A, biyakin mo ang niyog. 133. Ano ang tinaguriang pinakapayak na anyo ng salita? A. Sugnay, B. Salitang ugat, C. Ponema, or letter D. Parirala. Time's up. The correct answer is letter B, salitang ugat. Again, letter B, salitang ugat. 134. Tumutukoy sa tamang paraan ng pagbigkas. A. Diction, B. Pronunciation, C. Semantika, or letter D. Syntax. Time's up. The correct answer is letter B, pronunciation. Again, letter B, pronunciation. 135. Nahuling nagnakaw ng pera ang kapatid. Ingat ka at baka nakawan ka rin niya. A. Paikot-ikot na pangangatwiran. B. Padalos-dalos na paglalahat. C. Walang kaugnayan, or letter D. Lahat ng sagot. Time's up. The correct answer is letter B, padalos-dalos na paglalahat, or sa English, yan yung hasty generalizations. So dito, parang nilahat na niya na yung kapatid niya ay magnanakaw rin sa iba. So yan po ay hasty generalization or padalos-dalos na paglalahat. 136. Uri ng paglalarawan na gumigising sa guni-guni ng tao, madalas ginagamitan ng talinghaga. A. Conventional, B. Masining, C. Karaniwan, or letter D. D. Karaniwan. Time's up. The correct answer is letter B, masining. Again, letter B, masining. 137. Hanggang sa malibing ang mga buto ko, hinding-hindi kita patatawarin. A. Oxymoron, B. Eksaherasyon, C. Pag-uyam, or letter D. Pagwawangis. Time's up. The correct answer is letter B, eksaherasyon. Again, letter B, eksaherasyon. 138. Anong tipo ng kwento ang gamo-gamo at ilawan na isinalaysay ng ina ni Rizal sa kanya? A. Parabola, B. Anekdota, C. Pabula, or letter D. Talambuhay. Time's up. The correct answer is letter C, pabula. Again, letter C, pabula. Teachers, careful sa tanong na ito ha, makinig po ng mabuti. Kapag ang itatanong po is, anong tipo ng kwento ang gamo-gamo at ilawan na isinalaysay ng ina ni Rizal, ang sagot is pabula. Pero kung ang tanong is, anong tipo ng kwento ang pagkukwento ng ina ni Rizal
ng gamu-gamu at ilawan sa kanya, ang isagot is anekdota. Again, uulitin ko, kapag ang tanong is, anong tipo ng kwento ang gamu-gamu at ilawan na isinalaysay ng ina ni Rizal sa kanya, ang isagot is pabula. Kasi ang tinatanong dyan is ang gamu-gamu at ilawan. Pero kapag ang tanong is, anong tipo ng kwento ang pagkukwento ng ina ni Rizal sa kanya tungkol sa gamu-gamu at ilawan, ang isagot ay anekdota. Again, ang isagot doon is anekdota. Pero sa tanong na ito, ang tinatanong is ang gamu-gamu at ilawan, kaya ang sagot natin ay pabula. Again, pabula. 139. Sino ang ama ng maikling kwento? A. Severino Reyes, B. Amado V. Hernandez, C. Pedro Paterno, or letter D. Edgar Allan Poe. Time's up. The correct answer is letter D, Edgar Allan Poe. Again, letter D, Edgar Allan Poe. Teachers, kapag ang itanong sa board exam is ama ng maikling kwento, ang isagot is Edgar Allan Poe. Kapag ama ng maikling kwentong Tagalog, ang isagot ay si Deogracias Rosario. Again, uulitin ko. Kapag ama ng maikling kwento, isagot si Edgar Allan Poe. Kapag ama ng maikling kwentong Tagalog, isagot si Deogracias Rosario. Pero kapag ang itanong teachers is ama ng maikling kwento, tapos wala si Edgar Allan Poe sa choices, tapos nandun si Deogracias Rosario, isagot natin si Deogracias Rosario. Okay, so I hope malinaw po tayo dun teachers. Patuloy tayo. 140. Anong teorya ng komunikasyon ang ginamit sa pahayag na ito? Ang anak mismo ni Joe ang nagsabi na patay na ang kanyang ama. A. Interrogative, B. Declarative, C. Imperative, or letter D. Exclamatory. Time's up. The correct answer is letter B, declarative. Again, letter B, declarative. 141. Ito ang maikling buod na naglalahad ng kabuuan ng isang akda. A. Hawig, B. Précis, C. Abstract, or letter D. Synopsis. Time's up. The correct answer is letter D, synopsis. Again, letter D, synopsis. 142. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na primary source? A. Atlas at Almanac, B. Survey, C. Pakikipanayam, or letter D. Pagmamasid. Time's up. The correct answer is letter A, Atlas at Almanac. Again, letter A, Atlas at Almanac. 143. Namuti ang mata, nainip. Mainit ang ulo, patlang. A. Natuwa, B. Nagalit, C. Naguguluhan, or letter D. Nagkagusto. Time's up. The correct answer is letter B, nagalit. Again, letter B, nagalit. 144. Kung gagamit ng teknolohikal na kagamitang panturo sa paglalahad ng aralin sa iba-ibang klase na inangkupan ng halimbawa ng telenobelang napapanahon, ano ang maaaring maimungkahing mabisang gamitin? A. DVD, B. TV, C. CD, or letter D. Flash drive. Time's up. The correct answer is letter B, TV. Again, letter B, TV. 145. Sa anong bahagi ng pahayagan makikita ang mga opinyon tungkol sa kasalukuyang issue? A. Liham sa editor, B. Obituaryo, C. Pangulong Tudling, or letter D. Polio.
Time's up. The correct answer is letter C, Pangulong Tudling. Again, letter C, Pangulong Tudling. 146. Punan ang patlang. Itaga mo sa bato, tandaan. Kapit sa patalim, patlang. A. Napasubo. B. Nag-iingat. C. Naghihingalo. Or letter D. Napapagod. Time's up. The correct answer is letter A, napasubo. Again, letter A, napasubo. 147. Tawag sa awit ng papuri para sa ating puong may kapal. A. Ballad. B. Ambahan. C. Awit. Or letter D. Dalit. Time's up. The correct answer is letter D, dalit. Again, letter D, dalit. 148. Ano ang pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagsasalita na maaaring maghudyat ng kahulugan ng pahayag? A. Antala. B. Diin. C. Hinto. Or letter D. Intonasyon. Time's up. The correct answer is letter D, intonasyon. Again, letter D, intonasyon. Kung wala ang intonasyon, hanapin ang tono. Again, kung wala ang intonasyon, hanapin ang tono. 149. Anong pagkatuto ng wika ang may kaugnayan sa dating kaalaman at karanasan? A. Constructivismo. B. Inatismo. C. Behaviorismo. Or letter D. Cognitivismo. Time's up. The correct answer is letter A, constructivismo. Again, letter A, constructivismo. 150. Last number. Anong katangian ng tagapakinig ang naglalarawan sa sitwasyong pinakikinggan ang tagapagsalita at nagtatanong pagkatapos ng talakayan? A. Aktibo. B. Pasibo. C. Frowner. Or letter D. Busy bee. Time's up. The correct answer is letter A, aktibo. Again, letter A, aktibo. Okay, teachers, dito po nagtatapos ang ating final coaching para sa Filipino Majorship. So, nirarun through ko lang po ang mga questions. Pakitandaan na lang po ang mga keywords at ang ating mga sagot. Okay, so teachers, again, dito po natapos ang ating 150 questions with answers na run through. Okay, so sana po ay makatulong po ang mga questions na ito sa inyong nalalapit na talaga na board exam. At sana po ay may natutuhan kayo, teachers, at ipagdasal po natin na ang mga questions po na ibinigay ko po sa inyo ay mag-verbatim po sana. Sana po ay mag-verbatim upang malaki-laki po ang rating natin sa ating majorship. Okay, so teachers, ngayon po, kumusta naman po ang mga scores ni teachers? Pakikomenta naman po ng inyong mga scores kapag natapos nyo na pong sagutan ang video na ito. Okay, so teachers, muli po, thank you so much po. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood ng aking mga videos at maraming salamat din po sa pag-subscribe. Sana po ay may natutuhan po kayo sa aking mga videos at sana po ay mag-verbatim po ang mga questions na ibinigay ko sa inyo upang hindi na po kayo masyadong mahirapan sa ating majorship. So again, teachers, ipinagdarasal ko po ang tagumpay ninyong lahat sa darating yung board exam. Kaya nyo po yan, teachers. God bless future LPTs. Kayang-kaya nyo po yan. Magtiwala lang po kayo sa inyong sarili dahil alam ko na kayang-kaya nyo po yan. Dahil kung kinaya ko po, kung kinaya po namin, kakayanin nyo rin yan, teachers. Laban lang po para sa ating pangarap na lisensya. So, okay, teachers? For more drills and for more videos like this po, please po, don't forget to like, comment,
and subscribe to my YouTube channel po, and please po click the notification bell upang ma-update po kayo sa aking mga bagong i-upload na videos. Again, muli po teachers, thank you so much po for watching. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa inyong board exam. Thank you so much po for watching at bye-bye!